since nagre-review tayo ng old movie, so kumbaga yung nakikita ko sa mga modern films, 'di ba? Parang nakita ko dito. Kaya siguro hindi ako na surprise or walang surprise factor sa akin nung pinanood ko yung movie. But it's not the movie's fault kasi ayun nga nag-review Yes. lang naman tayo ng ng lumang Mhm. Exactly. pelikula eh. So kaya ayun, kaya para sa akin maganda pa rin siya. Yep. And yun It's nga way ahead yung of its time. Oo. Way ahead of its oo. time. Kasi kahit yung Mm. mga maraming theme dito na relatable pa rin and applicable in a modern setting. Hello, everyone, and welcome again to the Oddballs podcast. This week we have another watch party. Pinanood namin yung isa pa sa mga movies ni Marilu Diaz-Abaya. Yung previously pinanood namin yung Carnal. Tatlo kasi yung film nila na yun eh. Carnal, Brutal, Moral, and Carnal. So we watched it yung Brutal last Friday. But before we get into that, let me introduce myself first. My name is Cedric, and again, I have my brothers here, Alvin. Yo. And Tom. Alright. Good day, people of the internet. Yan. Dito na ulit si Tom after niyang mawala sa previous episode. Alam mo naman yung kaibigan natin allergic sa guest yan. So, dito na ulit siya dahil wala tayong guest. Ayaw magpakita sa guest. Oo. Ayaw magpakita sa guest. Kamusta naman kayo? Ayos naman. Ito, bagong gising. Yep, kung hindi alam ng mga ng mga viewers natin, we're recording our podcasts every sa Philippines. It's every 12 a.m. or to 2 a.m. something like that. So around that time. Tas kay Tom, since nasa Cali siya, early morning naman. So mga bagong gising kami. Uy, by the way, before I forget to mention, meron na tayong 58 subscribers Wow. sa 58 ating channel. strong. So, for our 58 subscribers, thank you so much for subscribing to our channel. Hopefully, mag-grow pa yung community namin. And we encourage you to also, of course, interact with us through comments or suggestions. May mga nagko-comment na viewers natin, and we greatly appreciate that. Especially last time may nag-comment regarding a movie, regarding movie suggestions, right? So yeah, Wow. next time panoorin namin 'yan. We just have like a set of movies that we're watching as of the moment. But definitely, marami namang movie. So, dadating at dadating din tayo dyan. Mahaba pa ang buhay at mahaba pa ang journey namin sa podcast. So, yun. Without further ado, again, ayan, we're going to review the movie Brutal by Marilu Diaz-Abaya. She's the Brutal. director. Written by Ricky Lee again. Same as yung Carnal, 'di ba? Si Ricky Lee rin ang nagsulat nun. And this starring Ami Austria, Charo Santos, and Jay Ilagan, saka si Gina Alahar. Gina Alahar yun, 'di ba? Right, yung best friend. Yeah. Right. So yeah. Gina. Basically, this will just be our overall thoughts regarding the movie. We're not going to go too deep into reviewing the movie like what we did with Carnal, kasi sobrang haba nga naman nung review namin na yun. So we're going to try to make it short. So yeah,
What about Karnal? What are your thoughts after watching the movie? Yun muna. General thoughts muna about it. You mean Brutal, 'di ba? Mm. Ay, brutal. Yeah. Sorry. Brutal, yes. Mhm. So yan, sabi mo nga kanina, it's one of the feminist films ni Marilu Diaz-Abaya. So trilogy nga yan, 'di ba? So ayun, like siguro mabilis agad na ano mabilis ko agad nakita yung mensahe na yun yung solid siyang Yes. feminist movie. Yep. I Dito agree. mas ano siya mas obvious siya, 'di ba? Unlike dun sa Karnal na yung parang yung mga characters mismo ang ano yung nagsasabi. Dito Yep. parang through words Though I think nagme-make sense pa rin since one of the characters is a writer, like in I guess at that time parang intellectual, so tas babae siya. Kaya mas sa'kin mas understood pa din 'yun or hindi hindi masyadong pilit yung mensahe. Yeah. How about you, Tom? Ano 'to 'no, ito yung sa gitna 'di ba? Gitna nung No. nung Actually, trilogy. ito yung una pala. Ito yung una. Okey. Yun pala yung una. So, Yeah. Hindi, This is Brutal, the Moral, first. and Carnal. So, ano, na mas nasuwertehan tayo dahil nauna yung Carnal, and yan na naman tayo, point of comparison na naman, between at least dun sa two films na napanood natin. And parang sa tingin ko kasi ano 'to, parang ang napanood natin sa Carnal yun na yung pinaka the best, sa trilogy na yun. Ah, Siyempre hindi pa naman napapanood yung Moral, pero for me, kung papanoorin natin yung Moral, dun ko lang let's say ko-compare lahat. But anyway, ang dami kong sinabi dun. Anyway, dun sa Carnal feeling ko, yung bang parang nagsisimula pa lang siya sa trilogy. And may pagkakataon ba na dapat may kaugnayan silang tatlo or let's say parang ano, not no, necessarily. 'no? Sabi nga sa ano, it's a Hmm. loose trilogy of feminist films. Okey. Oo nga pala kasi yung sa Carnal si ano 'no, Yeah. nakalimutan ko na yung character. But this one parang ano siya, more on a dark a dark, take about feminism sa akin kasi siyempre ah, merong parang aspect ng criminal or let's say Yep. yung dark na yung movie na patayan parang gano'n. Yep. Well, sa akin ano this is a heavy watch because Mhm. kasi ang dami kasing uncomfortable scenes dito di ba sa Mhm. Brutal. But to give an idea for our viewers, to give an idea about what the film is about. So, eto. Um, sabi nga sa plot sa Wikipedia, housewife Monica Real is arrested for killing three men, including her husband, Tato. Clara Valdez is a journalist searching for the truth why Monica was driven to kill them, and remain silent by refusing to speak to her family and her lawyer. With the help of her boyfriend, Jake, Clara seeks information from Monica's best friend, Cynthia, and Monica's mother to find out answers. So, si Monica Real yung bida dito, which was na ginanapan ni Ami Austria. Yung asawa niya si Tato. Tapos si Clara Valdez naman, si Charo Santos, siya yung binanggit ni Alvin earlier na journalist, na feminist, journalist na feminist. Mhm. Kasi hindi kasi nagsasalita si Ami Austria uh, after the crime. So pinatay niya yung asawa niya. So ayun nga, ang daming ano dito, ang daming I would not say disturbing kasi hindi naman ako masyadong na-disturb dun sa You've watched much more disturbing uh, than
Oh, of Oo, course. you've seen much. Possibly, yeah, possibly because of that. Ano lang, uncomfortable lang para sa akin yung mga scenes. Oo. Especially yung mga ano, yung mga lalaking sumasayaw na pawisan na naka-brief. There's art do'n sa scene na 'yun. There is, pero given that tatlo tayong lalaki tapos nanonood tayo ng, ng mga pawisan na Okey. lalaki na sumasayaw na ano, naka-brief lang. Uh, that's weird. But that's 80s for you. 80s kasi itong movie na Mm, to. Ayun. Pero I would say na sobrang on the nose kasi sa movie na to yung pagiging feminist ano niya, feminist themed niya. Yun, like sinasabi ni Clara nung journalist, no. Ah, yung mga parang pananaw niya regarding inequality ng lalaki at babae, ganyan. Unfair daw. Meron pang linya dun na yung attorney, 'di ba, yung attorney ni Monica, sabi kasi hindi nga salita, 'di ba, si Monica. Sabi na mga babae talaga parang ini-imply niya na yung mga babae ang hirap pagsalitain or ang hindi nagsasalita. mm. Tapos ang sabi, tapos nag-clap back doon si Charo Santos na yun, mga lalaki Mm, talaga ganyan. mm, Yun, pero parang ano naman siya, it's still a good watch. It's just that hindi siya, I would say na hindi siya gano'n kasing ganda nung Karnal. Maybe because mm, this is the first movie. So parang mhm, siguro Marilu Diaz-Abaya and Ricky Lee is like parang inumpisahan pa lang nila yung ano nila, yung basically yung story nila out of those three. Parang gano'n. Kasi dulo na yung Karnal nung pinanood natin, dulo yeah, na ng trilogy. So parang doon naging medyo subtle na yung pagiging feminist themed niya. ano na nila. More on storytelling na about what's happening with the characters. Mhm, Uh, but for me, this movie really is not like plot-wise, yung rather story-wise. Hindi siya ganoon ka-linear kasi mhm, ang daming flashback nitong movie na 'to. Compared dun mhm, nagko-compare lang ako dun sa same part ng trilogy is yung Karnal mas linear, wherein talagang mo lang siya, parang sinusundan mo lang siya chronologically, right? mhm, Via the narration of Charito Solis. Dito naman, um, ang daming flashback habang nag-i-interview si Charo Santos, si Clara, yeah. Si Clara nung mga relatives and friends ni Monica. Dun lang natin nakikita yung nangyari talaga. So yun. Let's do ano muna. Uh, let's talk about the characters. mhm, But we're not really going to go too deep into the characters. Pero siguro ang nag-shine sa akin na character dito na nakita ko na magaling yung pagkakaarte niya is si Jay Ilagan. Surprisingly. Oo, I agree. surprisingly. Yeah. Kasi we watched him in Kisap Mata, right? Tapos, ibang-iba. Ibang-iba yung character niya dito. Opposite ng character niya sa Kisap Mata. Sa Kisap Mata kasi good boy. 'Di ba? Tapos, Hmm, parang meek siya doon, meek. Mabait, mhm, mapagmahal na asawa, 'di ba? Yun yung character ni Jay Ilaga nun. Dito sa Brutal, ano siya, bad boy naman siya. Babaero, tapos nagda-drugs, tapos abusive na asawa para kay Ami Austria.
Well, yun, Mhm. no? Hindi natin parang siguro na-surprise tayo na ganun pala yung bagay sa kanya na acting. Hindi yung acting na good boy. Maganda eh. Ayos yung ano niya dito. Is it human nature din? 'Pag kunyari nakita natin something na, ang bait pala nito, pero parang nung nag-iba na yung character niya, parang mas bagay ito sa kanya gano'n. Parang from something good boy into something villain. Parang let's say parang on my perspective para siyang lumabas na ang kanyang tunay na ugali gano'n. Or let's say for the movie sake review, lumabas na yung tunay niyang, let's say, capability on that, scene. Kasi iba talaga yung ang Mm. galing, bagay na bagay sa kanya yung gano'ng galawan, eh. Well, hindi naman natin siya nakita ng mga marami pang movies. This is Yeah, only in that's true. comparison with the 2 movies that we have watched. Pero for me talaga ibang klase yung, transformation ni J. Ilagan dito sa movie na 'to. And I would definitely agree with Sedi. Since una 'to sa trilogy, pero ito yung malamang ito siguro yung unang sinut nila, 'di ba? Yeah, Mm. Mm. most likely. So, ayun. Siguro puwede nga natin sabihin na lumabas yung capability niya dito. Kasi sa ano, napanood din natin siya sa ano, Kisap Mata, eh. Mas nauna pa yata 'to or it's a year ahead sa Kisap Mata. Nauna to, yeah. Mas nauna to kaysa sa Kisap Mata. Mm. Yeah. So, Wow. parang siguro sa'kin iba lang yung atake ni Jay Ilagan dito. Mas, mas natural yung pagbato niya ng mga linya Yeah. dito kasi, Mhm. as it should be kasi nung parang present time yung setting nila dito sa Mm. sa movie. Parang 70s transitioning to 80s yung setting nila. Mhm. And ayun nga, yung role niya hipster siya dito, nung mga panahon na yun, 'di ba? Yun ang mga tawag sa Yeah, kanila. totoo. May mga, Mm. kabataang may mga bisyo. So, yun nga nasabi ko nga ng watch party kasagsagan ng ano yun, mga LSD, yung mga kung ano-anong substance na tini-take ng youth at that time. So, siyempre di naman natin nilalahat 'yan, pero ayun nga, parang gano'n yung typical na na nakikita kong, portrayal sa Mm. panahon na 'yan, So, 'yan. So, para sa'kin nag-a-agree ako sa inyo, talagang ang galing din ni Jay Ilagan dito. Siguro nga, ayun yung bagay na role for him. Mm. Hindi yung parang masyadong, let's say yung theatrical or overly, dramatic na movie. Dito Mm. parang ano lang siya, natural lang talaga. And yung sabi nga ni Tom siguro may kinalaman din 'to sa innate nature ng tao. Siyempre di naman natin sinasabing gano'n talaga si Jay Ilagan or ayun nga, kasi minsan kasi sa tao merong tayong may, inner 'di ba, persona or na Inner baka inner demons, ganyan. oo, Dun baka niya na nilabas. dun nalalabas, 'di ba? Pero yun, ang galing talaga ni Jay Mm. Ilagan. And, Convincing kanyang yeah, of course, with the help din ng director. Kasi may scene dun na paano ko ba simulan? Kasi, before the movie kasi title pa lang brutal, iniisip ko na kung ah, na malamang may mamamatay, how brutally, are they going to be, killed, parang gano'n yung nasa isip ko, So, yun nga, parang ano lang siya, graphic na mga eksena, uncomfortable. So, yung sa may scene na nga na yun with the Jay Ilagan, kung paano niya inabuse si Ami Astria dito, parang yung pagka-choreograph din, gusto ko yun nung ginawa ng director. Yung parang shake niya lang naman yung unan, Pero kung paano yun ginawan ng creative, let's say method sa eksena na yun. Yung sa camera shot, sa music, parang na siya, nagmukha talaga siyang yun nga graphic talaga. So, yun with the help of, acting nga na rin ni, Jay Ilagan.
So, kung iisipin mo kung yan tanggalin mo yung music, kung Oo. titignan mo lang siya ng walang masyadong attachment sa istorya, parang yun, gano'n lang ginagawa niya sa unan, eh. So ayun, Niyuyugyug niya lang actually. Yeah, that's niyuyugyug it. niya lang talaga siya. Oo. So yun, Galing. parang ano na rin siya, commendable na rin para sa'kin yung kung paano din siya na yung pagkaka-choreograph nung eksena din na yun, galing. Mhm. Oo, saka ano, I will also take note yung ano niya, yung dalawa kasi yung pinakita niyang ano dito, 'di ba, mukha kay ano, kay Monica. Yung parang loving na husband sa umpisa, 'di ba? Yung sweet-sweet sila, masaya, nag-a-I love you pa siya kay ano, kay Monica, 'di ba? Pero ano, makikita mo yung transition niya na parang nagpapaano, naglalambing kay Monica tapos biglang, nag-flip into ano, into madness basically, yung character niya. Mhm. Ah, Mhm. Kasi una parang napapamahal na si Monica sa kanya, 'di ba? Nung Mhm. unang mga araw na ano sila, nakasal sila. Oo, And huli niya yung then kilit, eh. oo, 'di ba? Ayun, Tapos that's right. Mhm. oo, tapos lumabas ulit yung totoong ano niya, ugali niya after Mhm. parang a week lang, 'di ba? After a week na kasal sila, right? So, commendable yung ano, yung acting dito ni Jay Ilagan. Ayos. Mhm. May rating ba tayo diyan? Hindi Jay na tayo Ilagan nagre-rating actually. as Tato. There's no Oo, need. Oo, yeah. tama. Jay Ilagan as Tato. Um, isa pa dun sa ano dito, isang actress pa na nagustuhan ko dito is si Jean Alhar. Um, Mhm. Hindi siya yung supporting character lang siya dito. Pero Mhm. commendable din yung acting niya as a bad girl naman. Yung alam mo yun na yung kaibigan niya ano, mahinhin ganyan, ta's siya talagang liberated na kaibigan. Actually parang sa'kin, para sa'kin, parang na-outshine niya yung acting ni ano, ni Ami Austria dito sa movie na 'to. Yeah, parang sa'kin lang 'yan, parang medyo na-outshine niya ng konti yung acting ni Ami Austria dito. Given that, Ami Austria is the main character, yung acting kasi ni Ami Austria dito more on dun sa ano lang, sa flashback lang and also, dun sa bandang dulo na. During the present time ng movie, ano lang siya, tahimik lang din siya, hindi siya nagsasalita, 'di ba? Um, Mhm. pero okey yung ano, okey yung acting ni ano dito, ni Gina Alahar for me. So, parang sa'kin, kung sino pa yung mga villain, I can call ano, Gina Alahar one of the villains here in the movie kahit best friend siya ni ano, ni Mhm. Ami Austria, kasi siya yung talagang nagpahamak sa kanya, dun sa bida, kay Totoo. Monica, right? So, parang yung dalawang villain yung nag-ano sa'kin dito, nag-shine na characters. Si Jay Ilagan as Tato and si Gina Alahar as ano, as, Cynthia, Cynthia, yeah, Cynthia, yeah. na best friend. Yun, siguro Best. dahil sa kisap mata yung villain din pala yung nag-ano 'no, nag-shine sa movie, si Tatang Dadong. Tapang dadong. Yeah, Dito siguro nga sa'kin kasi 'yan, mga villain din. mga villains kasi they have complex stories, 'di ba? So, it's really a challenge talaga to portray it. So, sa part nga ni Gina Alahar, ah, yeah, na-manage niyang gawin 'yon. Pero, ewan ko kasi siguro sa akin din siguro maraming mag-o-oppose din sa akin dito, kasi alam ko magaling si Gina Alahar. Parang paanong analogy ko ba gagawin dito? 'Di ba 'pag sa mga documentary series, 'di ba, sabi nila daig ng GMA7 ang Channel 2, 'di ba? Which Yep. is totoo Mhm. naman. Alam mong may kalidad yung documentaries nila. Pero may konting ick sa'kin yung 'pag alam mong
lumalabas sa screen yung masyadong eagerness. Parang gano'n sa'kin yung kay ano, Kay sa Gina Alhar pagdating dito? sa acting skill ni Gina Alhar. I see. I know that you are a good actress, pero sometimes I just can see it like that you are too eager to do it, parang gano'n. Parang gano'n ang impression sa akin ng acting ni ano, ni Gina Alhar. Siguro nga dahil sa mga iba din napanood ko, she's always taking challenging roles. Tapos yun, nagagawa niya naman. Pero ewan ko, siguro nga sa akin lang din yun. Siguro gusto ko lang din makita yung actresses na parang effortless Parang sa natural pagdating lang, sa oo. Yeah, Okay. natural lang, ganoon. I get it. Mm. Yeah, pero Mm. of course, if I have to be, like yung objective talaga, magaling naman talaga yung pagkaka-portray niya. So yun, parang yun nga, liberated siya. So parang another form of feminist character yung ano, ginampanan niya dito. Yun, Mhm. napakahusay pa rin. Yun. Ako naman kasi, buti na lang si ano nauna ano. Kasi sa'kin contrast yung opinion ko dun sa, pagganap ni Gina Alahar. Kasi parang feeling ko, in my end, kasi parang natural lang sa kanya na gano'n. Pero siguro napanood na ni Alvin yung mga previous works ni Gina Alahar kasi this is my very first time to see her, act. Kasi parang feeling ko nagiging coach 'to si Gina Alahar sa mga current, Yeah. Yep. generations ng actresses, eh. So, yun ang alam ko sa kanya. And then parang for me dito sa movie na 'to, parang natural lang siya. Like, you are going to portray na may villain, sabi nga ni ano, ni Cedric, may villain arc din na pinanggalingan. So, parang hinubog na rin siya ng mga past, let's say, experiences niya. Nag-led her to her own, point of view sa buhay. Kasi nga meron akong binanggit din sa watch party natin na sobrang proud siya sa pagiging can I can I say it? Yung pagiging whore niya, I don't know. That could be, like yung two-face ng bawat character with Ami Austria and, Gina Alahar. So, parang for me, Opposite kasi sila, eh, 'di ba? No, na oo, mag-best friend. opposite. Sabi nga that's a good ano, opposites do attract, in that movie. Kasi yun nga, na-portray ng maayos yung pagiging bad influence ni ano, ni ni Gina Alahar towards to, Ami Austria's character. And kasi kung paano nag-develop yung story parang talagang naging ano, eh, ano ba yun, parang naging makatotohanan yung pag-portray niya dun leading to ano, Ami Austria's ano na din, chaotic, experiences. So for me, it's effective na ano, supporting actress si ano, Gina Alahar. Actually, ang hirap ng ano, both of, Gina Alahar and Ami Austria's role, mahirap dito kasi, it Mhm. requires them to show some skin sa movie, right? Oo, exactly. Given that this is the 80s na medyo conservative side pa yung mga na yung ano, eh, 'di ba? Yung mga Hmm, Pilipino sa time na 'to, right? Hindi naman like right now, kahit saan makakita ka mga topless, mga ano. May mga bold films during the 80s, right? Pero like sa mainstream movies, like this, hindi gano'n karami yung sobrang nagsho-show ng skin yung mga ano, yung mga characters or yung mga mhm. actresses rather. Dito talagang ano sila, parang no holds bar sa ano, Mhm. 'di ba? Pinapakita talaga yung ano, yung katawan ni Ami Austria, ni Gina Alahar, right? I mean, Mhm. walang pinakitang topless dito unlike sa ano, sa Karnal Karnal. kasi meron, right? Mm. Mhm. Sa Karnal meron. Dito naka-underwear sila or naka-tight, suit si ano, si Ami Austria kasi mahilig siya magsayaw. Um
So yun, yung kay Ami Austria, magaling din si Ami Austria dito. This is also not the usual Ami Austria that we know in her recent works. Kasi 'di ba si Ami Austria is yung masungit, right? Na parang mataray na villain. Dito siya mabait siya dito, conservative. Batang-bata dito si Ami Austria. Ilang taon ba siya dito nung ginanapan niya ba 'to? Bata pa siya dito tingin Nata ko bata pa siya. Parang 20s pa yata siya diyan. Oo, parang early 20s pa siya. Natuwa ako dun sa yung yung this is basically like a time machine for me to parang magkaroon ng perspective sa 80s 80s life. Kasi tawa ako dun sa naglalakad lang pauwi si Monica. Tapos may manyak na Hinarang na siya. pipick upin siya o hinarang siya. Tapos biglang nagtanggal ng pants agad yung butt naked talaga. What? Rektahan no? Oo. Nakasalubong mo lang naglabas agad ng hotdog Oo, di ba? Grabe. Ganito ba yung 80s noon? Yun yung tanong ko sa sarili ko noon Hindi pa uso yung dick pic kaya talagang personal mo ipapakita di ba? Yeah, parang parang I wonder kung ganun ba talaga? Kung ano ba Or yung exaggerated lang perspective like yung perspective niya ni Direk Ricky Lee ay yung writer ni Ricky Lee diyan no. Hindi ko alam kung exaggerated, possibly exaggerated to show how women are parang harassed during those That times by time. men, no? Basically. Actually, etong yung tema naman ng movie is really how men are harassing or abusing women during that time, 'di ba? So parang yung mga lalaki they were shown in a bad light sa movie na 'to. Ang lalaki lang dito na maayos yung yung boyfriend ni Clara, ni Charo Santos, 'di Johnny. ba? Oo. Yun lang ang matinong lalaki dito Pero speaking of Charo Santos, what can you guys say about her acting dito sa movie na 'to? Maganda rin pag-usapan 'yan. I like her character first of all. Kasi yun nga parang ang cool kasi nung character na as a writer parang investigative journalist yung Journalist. datingan. Yeah. Ang parang habang nanonood nga tayo ang iniisip ko ano ba 'to, parang Jodie Foster ba siya dito dun sa movie yung kay Hannibal Lecter, title nun yung Silence of the Lambs. Kasi dun Detective naman si dun, si Jodie Foster. parang habang nanonood tayo parang ganun ba yung role niya. Tapos ayun nga eventually 'di ba parang sabi nga na writer siya. Pero ayun, pero mase-sense mo yung vibe, parang vibe na Jodie Foster yung datingan. Yeah. Except na iba nga lang yung profession niya. Yun tapos yung script din siguro since it's meant to be a feminist film, yun ang ganda nung batuhan ng ang ganda din ng mga linya niya pala ni Charo Santos. Ang sharp talagang well, di naman lahat ng babae ngayon gano'n. Kung 'di ba, ang bilis mag-response ng may sense Yeah, it pretty much reminds me of my wife din Kaya natatawa ako habang nanonood. Kasi minsan yung 'pag gano'n din pumatay yung asawa ko, ang bilis ang bilis magrason. Talagang very sharp. Ang galing. Pero ayun, na-appreciate ko lang din 'yun tapos ewan ko parang mas maganda dito si Charo Santos
Kasi siguro nga, Ganda. Oh, yung kisa mataas ay madilim eh. Ito, mas na highlight yung mukha ni Charo yung makeup, no? Santos. Yung makeup. Oo. Yun nga. Well, we can all agree na talagang maganda si Charo Santos nung kabataan niya. And just like with Jay Ilagan, dito rin napakita kung yung parang, let's say, parang creative, not really creative, parang kakaibang side ni Charo Santos. Kasi for me, in my own description, she's a daring person on this film. Sabi nga ni Alvin, dahil nga siguro this is a feminist themed movie. So nakita ko din yung pagiging niya, strong woman. Yun nga, sabi nga ni Janet Delgado on that, merong part sa conversation nila, heated argument na liberated si Charo Santos. And I like the scenes with him and with her, with Janet Delgado. Parang magka-love team sila dito, no? Parang din ganda. So for me, maganda ang performance ni dito. Um, breath of fresh air, yung mga ganyang mga atake niya dito. So yeah, nagandahan ako doon. Sa Maganda. akin, actually sa akin, yung kay Charo Mm. Santos, okay naman, but really parang contrast dun sa mga sinabi niyo. Hindi ako sobrang Mhm. na-impress sa acting niya dito because really there's not much uh, too much acting needed. I would say dun sa role niya compared dun sa Kisat Mata na role Mhm. niya. Dito Mhm. kasi parang um, investigative journalist na parang hahabol ng story, ganyan. Pero hindi siya naging sobrang impacting sa akin unlike sa acting ni Mhm. ni Gina Alahar and ni Jay Ilagan sa movie na 'to. Parang Mhm. dapat isa siya sa mga main characters kasi siya rin yung sinusundan natin mostly, right? Mhm. Pero parang naging side character lang siya dito, parang naging side story nung main plot of the story, Mhm. yung story ni Charo Santos. Of course, we're charmed by her beauty and her brains Mhm. sa movie na Yeah. 'to. Gusto ko rin yung mga scenes niya actually. Mhm. I mean, not much dun sa acting but yung mga scenes niya dito is with Johnny Delgado is good. Siguro dahil nakaka-relate tayo dahil kasi modern type of relationship yung meron sila, 'di ba? Like Totoo yan. what we have right now. Uh, Mhm. na Yeah. halimbawa, hati sa chores sa bahay, 'di ba? Natulungan yung mag-asawa. Parang Mhm. gano'n yung nila, setting nila, right? Um, Mhm. Tatawa pa ako dun sa isang scene nila na gusto lang mag-chill ni Johnny Delgado. May hawak na beer, nanonood lang naman TV. Tapos, ang daming nirereklamo ni Charo Santos Trabaho pa rin kasi, sa trabaho pa trabaho rin. niya. Oo. Parang kumakain ba si Charo Santos doon? Tapos ay, hindi, nagta-type siya ng story Pa-type niya. siya. Mhm. Nananahimik si Johnny Delgado, nanonood, nagchi-chill. Binato ng papel ng typewriter, ng crumpled na papel. Tapos sabi Totoo. ng Johnny Delgado, bakit? Tapos lumapit sa kanya si Charo Santos, ang dahil nirereklamo. Si Johnny Hmm. Delgado nanonood pa rin. Mhm. Parang ano ba? Parang ano naman 'to, nanonood ako dito, relax ako dahil mo sinasabi. Ang magandang part pa dun, Parang, di niya titignan si Charo Santos naka-focus sa TV. Oo. mm, Typical na yeah. relationship, right? Na Oo. typical modern relationship. Kasi, let's be honest, us men also want some like alone time for what we want to do, right? You're Na correct. parang bigla na lang may time talaga na gano'n, na may ginagawa ka or parang may nagchi-chill time ka sa sarili mo, ta's bigla kang iistorbohin ng ng asawa mo, 'di ba? Okay, which is okay lang naman, pero gano'n talaga, kaya nakakatawa yung scene na yun kasi I think Relevant. all men with wives and partners can relate to that. Talagang
mga babae is manghihingi at manghihingi ng attention mo yan regardless of what you're doing. As Totoo. long as kasama mo sa bahay. So yun, well Yeah. so sa akin si Charo Santos not really too complex pagdating sa acting niya dito, but most of her, not really most, but some of her scenes here are fun and good naman. Light lang, light, and Oo, like not as challenging as the other characters. Yeah, tama. yes. Mhm. Tsaka yung yung sabi lang ni Tom, yung sa mga linyahan na-appreciate ko din yun. Yung may sinabing parang yung thought niya lang, parang you're living up to your feminist views at my expense. Expense. Depends. Di ba? Yan. Sabi niya, Ganda batuhan nun. nagustuhan ko rin yun. Parang Mhm. kasi he's a good guy there, yung asawa niya or yung nobyo niya, di ba? Oo. Siguro nga talagang may differences lang talaga sa mga point of views nila. Mm. So parang Actually, Turning pinakita. point din yun. Naging turning point din sa Oo. story. Actually, hindi or- naman hindi naman siya differences sa like sa paniniwala. Kasi supportive naman si Johnny Delgado doon di Oo. ba? Yeah. Supportive naman. So, he understands it. And wala namang problema sa kanya kung anong gusto parang sinusunod niya lang din naman kung anong gusto ni Charo Santos dito sa relationship nila. Pero ayun, since we're already talking about another story, like side story sa movie na to, ito yung isa sa mga issue ko sa story na to. There's too Mhm. much side story within the main plot of the story, which will take you out of the immersion dun sa mga pangit na nangyari kay Monica. Did you guys feel that as well? Sa movie Yeah. na to? Kasi parang dalawa yung gusto nilang gawing story doon sa sa movie. Parang gusto mo sana mag-focus muna doon kay kay Ami Oster, tas biglang may love story with with Charo Santos. So, siguro yun na naman yung another part ng story is yung parang buhay ng dalawang okay na struggling din. Struggling pero parang unang pa lang, parang paano ba 'to sasabihin? Yung parang magsisimula pa lang na couple and then itong sa other side is yung parang, ah, struggle nung character ni Ami Austria. Ayun, parang hindi ko siya tawag nito, matagpi-tagpi na magiging magandang movie for me. Pero on the other hand, I guess kailangan yung scenes na yun or let's say yung storyline na yun para maging effective yung character ni Charo Santos. Para may character building, gano'n. Yeah, exactly. Parang character building. Kasi actually hindi lang dalawa yung sinusundan na story dito. Pati yung story ni Gina Alahar as a best friend, Ay, oo nga pala, yeah. Sinundan din Tama, natin, yun. 'di ba? Ayun, tama. Sa akin, yun yung yun lang yung naging isa sa mga main issues ko dito sa movie na 'to. Sobrang Mhm. daming sanga-sangang story from the main storyline. Mhm. Imbis na yung focus mo is yung story ni Monica, yung nangyari sa kanya, yung abuse, alam mo yun, lahat ng pangit na nangyari sa kanya and bakit niya napatay yung asawa niya and the friends of her husband. Nada-divert yung attention mo sa other story. Mhm. Kasi I think there is a way, I think there are movies na may mga branching stories din naman for character development. But they did it in an effective way na hindi nada-divert yung attention mo ng sobra from what's happening in the main story or main plot of the movie. Dito kasi talagang yung immersion mo dun sa nangyayari kay Monica nawawala Mhm. na wait, okay,
kinukuwento, hindi nagsasalita si Monica, tapos biglang cut dun sa paglalandian ng relasyon ni Charo Santos at ni Jolly Delgado, 'di ba? Tapos balik na naman sa main story, tapos jump na naman ulit na nagkakaroon na ng issue si Johnny Delgado at si Charo Santos, 'di ba? Yung mga gano'ng moments. So, ano Mhm. bang susundan mong conflict? Yung conflict ng relasyon ni Charo Santos at ni Johnny Delgado or yung conflict na hindi nagsasalita si Monica, about what happened sa pagpatay niya dun sa ano, sa asawa niya saka sa mga kaibigan nila, 'di ba? Kasi na-wrap Mm. up lang basically yung story nung kay Monica sa dulo na, eh. Dun lang nalaman talaga kung bakit niya pinatay. I mean, you will have an idea kung bakit niya pinatay, pero sobrang parang, ah, not really predictable, but alam mo na kaagad, eh, kung bakit niya pinatay. Mas grumabe lang yung reason dun sa dulo nung nalaman na. Hmm. Pero alam mo na, eh, na abusive. So, yun yung nangyari kung bakit niya pinatay. So, siguro dahil dun na kaya sila nag-insert ng ibang story points dun sa main Hmm. story para hindi sobrang kasi oo nga naman, mabilis lang yung magiging takbo ng story ng movie kung ipapakita lang, okay, yung story ni Ami Austria, right? But still, Hmm. it could have been better, I think. Yeah, good point. Mm. Tama naman kasi ano, ayan 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 kasi yung difference between the story itself and the storytelling. So, Yeah. storytelling. So, yun, kasi that's how the story was built talaga, eh. Dun Mhm. yung ginawa nga ni Ricky Lee and then yung sa storytelling na ayun nga parang nagsi-switch sa story ni ano, ni Charo Santos, 'di ba? And siguro kasi nag-adjust ako din, eh, sa like middle ng movie na, okey parang ano lang 'to si yung character ni Charo Santos na parang yun supporting nga lang siya or kumbaga dun sa Karnal 'di ba may, narrator si Charito Solis. Pero yung timeline niya is different with, the main characters. Dito kasi iba yung pagkaka-built ng story. I mean same timeline sila ni ano, ni Charo Santos and in Ami Mhm. Austria. And yun nga, siyempre yung sa part nga nung writer dun kasi may agenda rin siyang pinu-push dun sa character ni ano, eh, ni Charo Santos, eh, about this other form of, like character ng isang babae, 'di ba? Kasi Mhm. hina-highlight iba-ibang character ng babae. There's, Charo Santos, Gina Alahar, Ami Austria, yung nanay. Tama. So, yun nga parang ayun nga, parang siguro sa writer talagang necessary yun na gano'n yung structure kasi, Mhm. kailangan din talaga i-highlight, eh. Pero nagkaroon siya ng impact sa storytelling kaya Mhm. ayun, nag-agree ako kay Sed kasi parang ayun talaga yung weakness ng mga ganyang klaseng ano, eh, stories, eh. Kahit sa ibang films makikita mo yan, eh, nakakaapekto talaga siya sa immersion dun sa ano, sa storytelling talaga. So, parang somehow you have to like commit talaga kung saan mag-focus, eh. 'Di ba sa Karnal kitang-kita natin 'yun, eh. Ang ganda, eh, kaya na-appreciate natin. Pero, dito, yeah, I understand din na kaya gano'n. Pero ayun nga, yung sa storytelling parang ano din sa'kin, medyo, na-off din ako dun sa part na 'yun. Kasi imagine, kung if yung Karnal, for example, ah, let's say insertan natin ng ano, ng branching storyline yung Karnal, So, let's say sinusubaybayan natin yung main character. Ano pangalan ulit nung babae sa Karnal na bida? Nakalimutan na natin. Kalimutan ko na. Boring. Si Puring, oh, yeah, si Puring. Oo. So, let's say sinusundan natin. Siya yung main story. Okay. Ta's na-introduce si Joel Torre sa story. Mhm. So, habang may nangyayari kay ano, kay Puring,
biglang magka-cut do'n sa kung anong nangyayari kay Joel Torre. Nawala si Puring. Or biglang magka-cut do'n sa story sa kung halimbawa po 'di ba, umaalis si Philip Salvador para magtrabaho. So biglang Mhm. may branching storyline din si Philip Salvador do'n, let's say, 'di ba? Pero dito kasi sa Karnal, every time na merong ganap yung other characters besides, kay Puring, nandun si Puring, 'di ba? Kahit yung mga side characters lang, yung mga kapitbahay, nandun din si Puring, 'di ba? Mhm. Most of the time. So, yung focus ng story talagang nandun kay Puring. Dire-diretso lang. So, kung lalagyan Mhm. din natin ng mawawala rin yung immersion natin dun sa mga nangyayari kay Puring kung lalagyan natin ng branching story path yung kay Joel Torre, si Philip Salvador, yung tatay, 'di ba? Mhm. So, yun sa akin, again, siguro dito sa movie na 'to, sa Brutal, it could have been better. Yun nga, probably because this is the first film of the trilogy. But I would say uh, this is not better than Karnal. Um, Hmm. pero one of the redeeming aspects of the movie for me, um, sorry just to clarify, maganda tong movie na to pa rin. It's still a good Mhm. watch. Mhm. It's just that hindi lang talaga tayo masyadong maka-relate sa tema ng movie kasi we are men, and this is targeted for women. So siguro, that's the reason why hindi natin siya ma-put in high regard because of that. Pero don't get me wrong, the movie is good. It's still a must-see classic film. It's just that hindi niya na-hit yung mark para sa akin. Pero ayun nga, one of the good things sa movie na 'to is yung mga licensed music na ni Yan. Michael Jackson, 'yan. Gustong-gusto ko yung Yes. yun, sa'kin may mga kanta si Michael Jackson dito na pinlay nila, right, yung, Rock With You, saka yung, ah, ano ba yun? Nakalimutan ko yung title. Nakalimutan ko na rin. Yeah, Oo, but Dance yeah, Till You Get Enough ba yun or something like that. oo. Mm. So yun, Ayaw kasi ni Gina Lahar na tahimik habang nag-i-interview, eh. So yung scene na yun actually, ah, if you're going to really think about it, parang hindi siya akma dun sa tema ng movie. Yung parang talagang ni-license nila yon for some reason. Pero parang hindi siya akma dun sa tema ng movie. But somehow it worked kasi talagang sikat naman si Michael Jackson nung 80s na yun, right? Mhm. So yun yung talagang time na kasikatan niya, right? Kaya Mhm. somehow, nag-work pa rin siya. Nagustuhan ko yung mga licensed music na na dun. Kasi parang, ayos, ano pala 'to, Parang basically, um, hindi ko alam kung makaka-relate kayo pero, for the gamers out there, yung naglalaro ka ng Grand Theft Auto Vice City, na game. Tapos habang nagra-ride ka ng motor or car, maririnig mo biglang may tugtog na Billie Jean sa radyo, within the game. Parang mga gano'n. Gano'n yung feel ng movie na 'to, na, "Oh, what? That's Michael Jackson." Ang Nung tingin ko nag-play ng music si Jean Alahar, gulat ako na si Michael Jackson, eh. sa Mahal tingin ng ko meron licensing din nun. yan sa international scene, eh. Kasi si James Gunn, with sci-fi movies ng ano Oo niya, naman, yung Galaxy, Guardian of the Galaxy, ang theme mm, ng music niya palagi is like say era ng 80s, 70s ganyan. oo. So, for me parang although hindi siya ganoon ka ano, parang relevant dun sa sci-fi film, siguro it will, naging relevant siya on pagiging tao pa rin nung character dun sa ano, sa isang character dun kasi siyempre taga-ano siya, taga ano ba yata yun, taga-Kansas yata yun, Somehow yun. it fits, parang Star-Lord, gano'n. yeah, Somehow the music still fits. relate. Yeah, totoo, mm. Sa'kin Ayun, sa'kin okey go lang. ahead, sorry. It's just the right
fit kasi nga ayun, 70s to 80s parang ano, MJ era, eh. Oo, 'di ba? So yun, sikat talaga yun. Favorite ko din yung Rock With You, eh. Mga Maganda nga yun. music historians ano, sabi nila that's the like perfect, R&B song sabi nila, yung Wow. Uy, Rock With I'm You. still So I'm still bopping to Rock With You. May time kasi na mm. parang gusto ko makinig ng mga 80s na song like yung Staying Alive, yan. Yung mga Yeah. Billie Maganda Jean, yan. yan. Staying Alive. Nakikinig ako minsan Ay, ng mga oh, ganong music lang eh. Kasi parang, okay. Sobrang chill lang kaya mga intro na ng music. 80s songs. Ano, Mm. ano? Yung mga intro ng mga Intro. Oo. song, most especially yung instrumental nila. Mga Parang bass type yeah, na totoo. na synth. Kagaya dun sa Rock With You din, ang ganda, eh. So parang, ay Ah. ang ganda 'no, parang refreshing dun sa movie, knowing na dark yung theme ta's biglang merong Oo. ano. So yun, Indeed. Maganda. nakakatuwa lang yung mga ano na yun, na yung mga licensed music na pinatugtog dun sa movie. Medyo Mhm. na-caught off guard ako nung nung narinig ko Ah, na si Michael Jackson yung pinapatugtog ni Gina Alahar eh. oo. Kasi nung kinompose nila yan, yung mga kanta na yun ni MJ, ano siya, eh, ibang record label siya, pagkakaalam ko. Tapos Oh. na-acquire siya ng Sony. So, siguro nga baka 'di ba may Sony Philippines 'di ba? Baka Mm, nalakad nga nila with, Sony yung licensing galing. nun. Kung tutuusin may advantage tayo kasi since matatagal na yung mga opisina nila sa ano, eh, sa Pilipinas. Pinas. Pilipinas. Kahit sa mga ibang, American, companies 'di ba? Kumpara mo sa mga ibang Asian countries. Ayun nga siguro nga ano, mas prefer natin din yung sariling atin at that time. Mhm. Which is a good thing. Pero yun nga, talagang ano, parang fresh lang din ano, eh, 'pag nakakita ka ng eksena, uy, ginamit yung ano, talaga yung original, 'di ba? Talagang Oo, actually. hindi Oo, hindi siya covered song, 'di ba? Hindi siya kinover lang Yeah. or talagang altered, original. gano'n. Yun talaga Ayos. rekta 'di ba? Mm. Galing. Surprisingly. Pero ayun nga, ang babata pa rin kasi ng mga actors dito. So parang era talaga nila Mhm. yon siguro nung nagdi-disco-disco nung time na 'to. So they're trying to cater to that era talaga of of viewers sa movie Mhm. na 'to. Yun sa akin ano, overall siguro, I would say na hindi ko siya matatawag na all-time classic na movie Mhm. na sa Filipino Filipino genre, old Filipino movie genre. Hindi ko siya matatawag na na all-time, classic or all-time great, one of the all-time great movies of the Philippines. Unlike yung Karnal, I can give that to Karnal. And also of course, Kisap Mata. We know that already. Pero itong Brutal, I don't know, not really. Again, don't get me wrong. This is still a good watch, but Mhm. it's still worthwhile pero I cannot give that uh, too too much of a high praise for it. Hindi ko Mhm. talaga na I mean, wala akong shock value, wala akong ah, parang okay lang siya panoorin. Disturbing lang yung ibang scenes. Oo, Kasi I would say in terms of cinematography, this is a good great great film. Yung pagkaka-shot ng mga scenes dito maganda talaga. Kahit yung totoo. parang trans state nung mga kaibigan ni Tato, ni ni Monica, ni Ami Austria, ni Gina Alahar, dun sa dulo nung nalaman na kung ano nangyari dun kung paano napatay yung mga kaibigan sa asawa ni Monica. Maganda yung pagkaka-shot nung ano na yun, nung scene na yun. Same nung shine-shake lang ni Tato yung bed nung ina-abuse Ginaganon. si Monica. Maganda rin yung scene na yun. So, but also yun din, Yeah. yung parang ano ba yung orgy? Yung orgy nila nun, 'di ba? It's not Yeah. too graphic, pero
it's sexual in a way na artsy, parang ganun. Mhm. In terms of cinematography, this is good, but it's just that overall for me, it doesn't really hit me that much. Yeah, gets ko Totoo. rin 'yan kasi siguro sa akin din hindi rin siya masyadong nag-land or nag-strike talaga sa akin katulad nung sa Kisap, Matay and sa Karnal nga. So yun, may comparison din kasi. And siguro yung main factor nga is yung sa yung nasabi ko nga ng watch party about the modern elements din, and yan sabi nga rin ni Sed yung yung portrayal nga ni Clara, si Clara, si Charo Santos tsaka si Johnny Delgado. Parang modern couple. Yun sa story nga yung setting kasi parang ayun yung present time yung sa nila timeline nila. Mhm. Tapos even with yung sa mga techniques, ayun nga nasabi nga rin ni Sed yung sa pag-edit ng mga scenes, yung sa cinematography, yun nga mayroon dun yung sa contemporary dance dun na parang medyo abstract yung art na ginamit, parang nakita ko rin sa Black Swan na movie yun, eh. So, Mhm. actually compliment pa nga 'to sa movie na yun, eh, kasi parang siguro, since nagre-review tayo ng old movie, so kumbaga yung nakikita ko sa mga modern films, 'di ba, parang nakita ko dito. Kaya siguro hindi ako na-surprise or walang surprise factor sa akin nung pinanood ko yung movie. But it's not the movie's fault kasi ayun nga nag-review Yes. lang naman tayo ng ng lumang Exactly. pelikula, eh. So kaya ayun, kaya para sa'kin maganda pa rin siya, Yep. Mhm. and yun It's nga way ahead yung of its time. Oo. Way ahead of its oo, time. Kasi kahit yung hmm, mga maraming theme dito na relatable pa rin and Mhm. applicable in a modern setting. Mhm. yes, that's right. Yung mga transition, sabi ko, ito yung mga nakikita ko sa mga films ngayon na ayos, Kung ayun nga, yung sa mga contrasting na transition nga, kunwari yung may mga bumubusinang sasakyan, nag-transition into, tahimik na eksena, yung nakaupo si Jay Ilagan sa kotse. Mhm. Yung mga gano'ng elements na nakikita mo rin sa mga movie ngayon, mga gano'ng techniques. And, yun yung mga conservative to, modern, elements sa transition ngayon, nag-uusap sila about liberated stuff, sila Gina Alahar biglang nag-transition sa sa Our Father na dasal, mga gano'n. Oo nga, So, eh, ang galing. mga contrasting, transition nga or switch ng scene. Even yung kay Michael Jackson nga, yung R&B pop na music, tapos yung transition niya din yung sa family nila Gina Alahar na strict ang environment. Parang may contrasting lagi pag-switch ng mga eksena. So, parang ayun siguro sa film na 'to parang default or go-to, technique ni Direk. So ayun, na-appreciate ko 'yun. Siguro lang ayun nga, hindi ito sa kasalanan ng movie, so talagang nagkaroon lang ng comparison sa mga, modern films. So ayun nga, actually dapat compliment din 'to So siguro nga yung ibang dimension na nakita ko sa ibang movies, sa ibang Pinoy films like, Kisap Mata tsaka Karnal. So parang kaya hindi rin nag-land sa akin, gaano yung movie. Pero ayun, yung nag-strike sa akin dun yung yung mga scenes with, Jay Ilagan. Talagang mahusay kasi tsaka yun nga na-explain ko kanina yung nagse-session sila, yung kung paano niyug-yug-yug lang yung napakasimpleng eksena na nagawang Ganda. effective. Oo, okey yun. Mhm. Pero alam niyo surprisingly, hindi nanalo ng award si Jay Mhm. Ilagan dito. Ang nanalo ng award si Ami Austria, Best Actress. Well, I guess dahil nga feminism 'tong movie na 'to. Ano? Hindi, Yeah. kahit si Gina Alahar nominated lang for supporting, pero hindi Mhm. nanalo.
Pero, Mhm. but anyway, that's ganun talaga. Main character Mhm. si Ami Austria dito. But anyway, yun, sorry. Oo. Go ahead, Tom, with your ano. Oo. And I agree with you guys. Tama kayo like yung elements na nasabi niyo sa movie. Totoo 'yun. Merong highs and there's low points on the movie which we can definitely attest dun sa pagkaka-story or rather storytelling sabi nga ni Alvin. Kasi yun ano, may kahit anong mangyari may point of comparison talaga kasi magaganda yung napanood nating movie in the past, eh. So, pero nga, I would like to commend yung paano nilagay yung element ng dancing dito, and how the music also plays dun sa let's say pagkapukaw ng interest natin dito sa movie. And once again, may breath of fresh air sa mga acting, with Jay Ilagan and Charo Santos. Hindi lang siya talaga pasok dun sa ano natin, let's say ang ganda naman ng movie na 'to. Pero as far as being relevant sa current situation or let's say current modern setting, um, I can recommend this movie to anyone na let's say about, relationship with let's say sa magulang, relationship, let's say yung parang how you can handle yung puberty o yung pagiging ano, teenage, life and then siguro sa relationship na din. So yun, sa ating mga subscribers kung, kung ano ba meron kayong mga although sa sobrang dark ng team na 'to medyo kasi disturbing talaga lalo na dun sa orgy, part. But then again makikita niyo naman yung mensahe ng movie. It's basically, ayun, relevant pa rin sa current o modern setting. Kasi parang etong movie na to is partly showing yung time wherein yung mga babae is still conservative and parang submissive sa mga lalaki Mhm, when it comes to relationships, right? Or marriage na mhm, kailangan susunod ka sa asawa mo lagi, yung babae laging kailangan susunod lang. Kung anong gusto nung lalaki, yun ang masusunod. Na normal lang daw sa lalaki yung pag-cheat at pag alam mo yun, physical abuse pananakit, sa oo. 'di ba, pananakit dahil parang hindi pa naiiwan yung pagkabinata, parang ganyan, 'di ba? Oo, Mhm, Ah, twisted talaga yung family oo, values dun na ano, normal lang daw which yan mambugbog. which in reality yung mga yung mga lola natin, gano'n ang napagdaanan ng iba or ng karamihan dati, na mhm, matiisin lang talaga sila, at mhm, alam mo yun. Kasi gano'n yung ano, gano'n yung core values ng mga babae dati na dalagang hmm, Pilipina, mahinhin, submissive sa asawa. Patriarchal society kasi tayo, sa Pilipinas, eh. Whether we mhm, like it or not, especially during those times na parang pinakita niya yon yung conservative na traditional, setting ng family and marriage. And pinakita rin yung modern, which is yung kay Johnny Delgado and kay Charo Santos. Pero ayun, again, ayun na naman, branching plot points na naman sa movie. Sa instead of you focusing on the main story. Ayun. mhm, Ah, so sa akin ayun, maano rin lang talaga 'to. Maganda na movie pa rin guys, sa mga viewers namin. Maganda na movie pa rin siya. Don't get us wrong. Hindi lang talaga siya, we're just really not giving the movie the high praises unlike yung Kisap Mata and Carnal. I don't think na it's about comparison dun sa mga previous movies na pinanood natin. Kasi bakit yung Chop Chop Lady hindi naman natin masyadong nagustuhan yung Chop Chop Lady, na pinanood natin. hindi Ako natin na ano din 'to, sobrang 'di tayo ayos din 'to. nagandahan, hindi natin nalagay sa ano 'no, Mm. sa podcast. Pero yun nga, So, yung mensahe sa society talagang ano naman talaga, the on best. point Kasi nga naman, ano nga, on eh, point. Mhm, yung mga na-experience ng mga kababaihan, yun nga, like domestic violence, rape, mhm, yung prejudice, parang jinot down yun siguro bago gawin yung movie. Eto ipakita may natin 'to point, isa-isa, ganyan. oo, Yun nga, Oo. to on the kaya maganda. nose yung
yung political agenda for this movie. I'm not saying that it's bad yung pagpapakita ng political like agenda regarding feminism sa movie. Pero para Mm. sa akin parang it's too on the nose kasi parang at every corner of the movie maririnig mo sa linyahan ni Charo Santos, makikita mo sa mga scene sa tema ng movie yung feminism sa movie na to. Kasi Yeah, I mean, mas may-enjoy mo pa yung Karnal na subtle lang pero maganda yung storytelling. Dito too on the mm, nose pero siguro it's only because we're men. Hindi kasi talaga tayo makaka-relate sa feminism at all. yeah. And of course, not just of course political, like, like social, 'di ba? Agenda. Siguro parang isipin nila ano tayo, siguro hindi agenda, okey, parang ayun pinapakita nga yung mga issues na 'yan, na talaga namang, nangyayari. Pero nga yung sa movie lang talaga, siguro, the way it's done lang talaga kasi iba talaga 'pag yung yung hindi mo siya sinasabi, yung hinahayaan mo lang yung mga characters, 'di ba, magbigay ng mensahe na yun without Yes. like obviously, saying it or or 'di ba yung ina-act lang ng mga characters, gano'n. Mhm. Yep. Kasi, okey comparison na naman, 'di ba? So, halimbawa yung sa Mm. Karnal, 'di ba? Yung kay, yung ni Joel Torre, ni Goryeo, right? Mhm. Ah, let's say feminist agenda pa rin yung film, right, na Karnal. Pero meron pa ring pinakita dun na side regarding how disabled persons are treated by society, 'di ba? Mhm. Pinakita pa rin yun dun. It's subtle, but it's there, 'di ba? Yeah. Kita mo pa rin. Pero hindi siya too on the nose na, "Oh, 'to ganito itrato 'tong ganyan." It's not like Mhm. that. Dito kasi gano'n, eh. 'Yan, unfair talaga, eh, 'di ba laging yung gano'n si Charo Santos. 'Yan mga lalaki, babae pa talagang unfair, mga ganyan. So, laging nandun, eh, laging binabanggit ng binabanggit. To the point na Mm. parang, "Okay, yeah, I get it. Let's just get on with Yeah. it." Parang gano'n. May time na gano'n, eh. Yung Oo, yung kay Puri nga 'di ba, yung kung paano din siya, na-portrayed sa Karnal 'di ba, parang tinanong siya ng pare, "Anong masasabi mo sa baryo?" Parang sabi niya, hindi niya pa daw masabi 'di ba, yung nag-respond siya sa pare. Parang nasabi ko nga, si talaga, si Puring talaga ang magsalita, na rektahan, ang blunt 'di ba? Parang yung gano'ng kasimpleng eksena lang, makikita mo yung yung mensahe agad. 'Di ba? Without putting too much, script on it. Siguro Subtle. since last na film na yun nung trilogy, siguro mas na nila, nakuha nila yung gano'ng, ah, like atake dun sa political side nung film. But let's see, there's another, movie that we have to watch out of this trilogy, and we're going to do that next month, yung naman, yung Mhm. Moral. Sabi nila, 'di ba, sabi mo, Moral. Vin, that's the best one, sabi ng iba, out of Oo, these sabi three. ng mga Redditors, sabi daw nila moral daw. Oo. Yun daw So, ang though may pinakamaganda dun. few percentage na sabi nila carnal daw, yung iba eto daw moral, 'yan. Mm. Okay. We'll be the judge of that. Yeah, Kasi totoo. kasi Lalo na podcast natin 'to, so tayo ang depende. Pero, actually ayun, na-enjoy ko 'tong gan'tong mhm. movies, sa totoo lang. Halata naman kasi we're always doing it, eh. Mhm. Tinutuloy pa rin natin yung movie reviews natin, eh. Sa mga viewers namin, na-enjoy namin yung panonood ng mga movies like this kasi, I think sinabi ko na 'to before na medyo forgotten na kasi 'tong mga films na 'to, eh, yung mga old Filipino movies na Mhm. magaganda, pero forgotten na. So, wala tayong Hmm. perspective ng kung gaano ba kaganda or kagagaling yung mga movies dati compared sa ngayon. Mm. Kasi parang we're just being given like na walang mga kuwentang movies or slop movies, mga
cliche movies about love, about Mm. breakups, about kabit or what have you. Pero Mhm. dati, during the old era of movies, artsy yung mga movies, magaganda eh, 'di ba? So hopefully marami pa tayong mapanood. Yun lang, tatlo kasi tong tong films ni Marilu Diaz-Abaya na to na sunod-sunod eh. So of course, Mhm. napanood na natin yung isa, we have to complete the trilogy na. But Parang moving ano din kasi, forward, meron pa. isip ko lang kasi 'di ba sa science 'di ba parang dumaan sa adversities yung mga tao, kung ano-anong innovation yung naisip nila. Siguro same din sa film, industry 'di ba? Siguro nung time na yun 'di ba may panahon ng dictatorship Yeah. kay Marcos, may, issue sa freedom of expression. So dumaan din sila sa adversity. Kaya dun lumabas yung pagiging, creative ng mga artist nun 'di ba? Yep. So ayun lang din siguro yung napansin ko sa era na yan, eh. Kasi may dumating sila sa mga point ng mga na-experience sila ng police ano, eh, police brutality. Yan, brutal, pumasok pa rin yung brutality, yun. Pero isa movie pala kasi baka siguro nga baka tulad din ng iba, gano'n din yung impression nila may mga patayan or brutal, scene. So siguro mga graphic lang dito sa movie na 'to, and then siguro ang brutal talaga dito yung ano nga, yung sistema or yung pagtrato sa mga babae at that time. Kung ayun nga, gaano sila ka-helpless din, yung twisted family values, 'di ba, against, women, domestic violence, rape. So ayun ang brutal dito. So kaya ayun ang take away ko diyan. Pero ayun nga, baka kasi na na out of context tayo ng ibang viewers natin na binabash natin yung movie. It's not like that. It's still a good movie. Hindi lang Mhm. talaga pumatok sa aming tatlo yung movie na Mhm. to compared sa ibang, I mean, given that hindi naman ganun karami pa yung napapanood nating movie sa channel natin o sa podcast. Oo. Yeah, But maybe, hindsight is 2020. So baka naman after natin manood pa ng ibang mga movies in the future, ano lang naman, magkaroon tayo ng dito, magandang perspective. ano lang naman constructive 'di ba, criticism. Yeah. Criticism. Yeah. 'Di That's ba? good. Siguro nga sa'kin lang naman yung storytelling lang naman, just like with said. I mean, the messaging was, great, 'di ba? Yung characterization nila Ami Austria, Jay Ilagan, as we have said, 'di ba? Ayos naman talaga. Oo, even the cinematography. Mm. 'Di ba? Okay naman eh. Paggabi Mhm. talaga madilim, 'di ba? Kasi yung may mga movies dati, 'di ba, na paggabi maliwanag pa rin for some reason. Kita mo pa rin yung mga yung mga bagay-bagay. Dito paggabi parang gabi talaga eh, yung yung Halatang-halata yung yung artificial yung light. artificial light. Dito hindi naman, okay naman eh. Madilim naman din talaga. So ayun nga, okay naman siya for me. It's an okay film but not an all-time great film. Yan. Mhm. Ikaw, Tom, final thoughts sa movie? Siguro ano, eh, nung nag-i-introduce pa lang ako dun sa first part ng podcast natin, parang nasa isip ko kaagad yung comparison between what we have, watched in the past, eh. So, parehas lang naman din sa ano, sa inyong dalawa. Para sa'kin, it's a good movie, alright, but not so great movie for me. Parang hindi siya yung parang ilalagay ko sa mga top 5 mga ganyan, top 2, top 3 gano'n. But regardless, maganda pa din yung pagkakasulat ng movie. It's just that may conflict lang talaga kung paano o sino talaga dapat i-focus dun sa movie. So, but then again, it's still a great movie. I would still recommend it dahil nga dun sa relevant pa rin siya sa ano, sa modern times, 'yan. Kasi sa akin ako, yung Kisap Mata saka yung Karnal ni-recommend ko yun sa girlfriend ko, kay Janine, eh. Mhm. Eto, I don't think na ire-recommend ko sa kanya pero ayun. Iba kasi ibang ibang sa'kin iba-iba yung, Mhm. ah, iba yung charm ng Kisap Mata at at Karnal sa'kin.
So yun, I think Yeah. we can wrap up this episode for this Mhm. podcast. Hopefully nabigyan namin ng let's say not really comprehensive but concise na review yung film. If you guys are interested in watching the movie, please do so. It's still a good watch kung interested kayo sa mga gantong movies like um feminist movies. It's a Mm. different like type of movie that you will usually watch kasi medyo disturbing siya. Kung mahilig din kayo Mhm. sa mga disturbing na movie, you can watch this, but it's really not that disturbing to the level of other films that you might have like thought of kung mga disturbing films. Hindi kasi to gory but in a way uncomfortable. Not okay, sorry. Not disturbing but very uncomfortable movie to watch. Yan. Mhm. Yun siguro yung mas tamang description. So yun, I think that's it for us. Thank you guys for watching our review of the movie Brutal by Marilu Diaz Al Abaya. This is the Papanoorin niyo pala Oddballs. sa Oh, YouTube. Sorry to interrupt you there. Sa YouTube meron and sa ibang streaming, sites. yep. Yeah. Yun. So having said that, this is the Oddballs podcast. Again, my name is Cedric. I have my brothers Alvin and Tom. Bye-bye. Thank you. See you.